Multiple income streams sa farming. Paano? Mahirap makipagsapalaran lalo na sa mga gawain na hindi pa natin sigurado ang patutunguhan. Marami na din ang nakaranas na huminto sa kasalukuyan nilang trabaho upang mag-focus sila sa mga bago nilang naiisip na mga negosyo. May mga kumita ng sapat at meron naman na kumita ng higit pa sa dati nilang kinikita at may iba naman na nagsisisi na binitawan nila ang kanilang mga naunang trabaho dahil nalugi ang kanilang ginagawang bagong negosyo. Kaya napaka-importante na sa farming dapat planado ang lahat at kung kaya nating isabay ang farming sa trabaho natin, gawin natin ito at bumitaw na lang tayo sa trabaho kapag stable na at may sapat na backup na panggastos. May iba naman na kapag wala tayong kakayahan lalo na kung tayo ay OFW o nagtatrabaho tayo sa malayo doon sa ating farm, maaaring mag-ipon muna tayo ng sapat na pera at mag-ipon din tayo ng kaalaman tungkol doon sa sisimulan nating agribusiness upang sa panahon na uuwi na tayo ay meron na tayong sapat na kaalaman at meron tayong idea, plano at sa panahon na yon ay posibleng meron na rin tayong investment na lupain upang pagtatayuan natin ang ating magiging business. Kaya maganda na meron na tayong sapat na ipon bilang pampuhunan at bilang pang backup din doon sa mga panggastos natin kapag nandun na tayo sa bukid. Medyo mahaba-haba o malaking sakripisyo din ito pero ito naman ay nakakabuti dahil ito ay ginagawa natin upang mas may malaking chance tayo na mapagtagumpayan natin ang ating gagawing negosyo. May iba naman na hindi na nakaipon pero nag-take sila ng risk at nagsimula sa farming kahit wala silang backup na pera. Pero sinisigurado lang nila na mabubuhay pa rin sila sa bukid kahit di man sila kumita o yung naisip nilang negosyo ay kahit hindi man ito magtatagumpay, mabubuhay pa rin sila kung may palayan at may gulayan ka naman, sigurado masusurvive mo yung buhay sa bukid. Meron tayo dito mga iilang mga halimbawa na pwede nating gawing multi-income streams sa farming. Number 1, pagtatanim ng mabilis ma-harvest na gulay katulad ng pechay, radish, kangkong, lettuce, spinach, carrots, o kaya ay mustasa at marami pang ibang mga halaman o mga gulay na maaari pa nating itanim. Ito yung mga gulay na maaaring ma-harvest na natin sa mas maagang panahon compared doon sa iba pang mga gulay na maaari nating itanim. So dito kahit meron pa tayong ibang mga main crops o mga main na produkto na ating ginagawa sa farming, nakakaani at nakakabenta na tayo sa mas maagang panahon. Habang tayo ay nagtatanim ng mga main product natin na kahit sa mas matagal man ma-harvest ay may income na tayo doon sa ibang pananim. Ang iba pang gulay na pupwede rin nating itanim at posibleng magiging main crop din natin ay itong pagtatanim ng mga gulay katulad ng kalabasa, ampalaya, opo, talong, sitaw, okra, at maging yung mga high value crops at marami pang iba. Kung minsan nga dahil mas in demand o mas mahal pa na maibenta yung mga backup product natin katulad ng mga nabanggit natin kanina katulad ng pechay, ito pa yung nagiging main product o ito pa yung nagbibigay ng mas malaking income. Hanggang sa doon nag-focus yung mga farmer na nakakita ng malaking potensyal dun sa kanilang nasubukan na mga pananim. So bukod dun sa mga nabanggit pa natin, marami pa rin pwede na gawin at marami pa rin pwede nating itanim. Katulad na lang din ng melon o kaya watermelon. At speaking pala dito sa melon, ito yung di ko malimutang experience nung bago akong salta sa Manila. At gusto ko noon na bumili ng watermelon dahil sa init ng panahon. Nung nasa tapat na ako ng fruit stand at nandun din yung tindera, hindi ko naisip noon na ang Tagalog pala ng watermelon ay hindi pala melon. At dahil medyo malayo sa akin yung watermelon, kaya binanggit ko na lang sa tindera sa palengke na pabili ako ng melon. Ayon, binigyan niya ako ng melon at napaisip ako iba pala ang melon sa watermelon. Dahil mahihayin ako noon at lalo na't baguhan lang ako sa Manila, binayaran ko na lang yung melon na inabot niya sa akin. At yun ang nauwi ko sa bahay. At naging isang masarap din naman siya na palamig. Kaya dahil doon ay natuto rin ako sa buhay na pag bumili ako ng pakwan, dapat pakwan o kaya watermelon. At hindi na pala ito dapat melon lang. Number 2 naman sa pupwede nating maging multi-income stream sa farming ay itong pag-aalaga ng manok na broiler. Kung saan habang ginagawa natin ito ay pwede rin nating isabay yung number 1, yung mga pagtatanim ng gulay. At bukod pa dito ay pwede rin nating gawing main product, yung mga free-range chicken, mapa meat type or egg type.
Pwede rin tayo magkaroon ng piggery o pig farming. May malaking kitaan din dito sa pag-aalaga ng baboy. Importante lang din dito, may mga sapat tayong kaalaman tungkol dun sa mga pampakain natin sa baboy, yung tamang pagpapakain sa baboy, tamang pag-aalaga ng baboy. Kung native farming man yan, dapat alam natin yung mga ipapakain natin ng mga crops o mga reject ng mga vegetables, maging mga dahon na pupwede rin nating tadtarin at ibigay din sa baboy. So may malaking chance din itong pag-aalaga ng baboy dahil marami ring paraan dito. Kung tayo naman ay mag-alaga ng mga hybrid na mga baboy, so dapat alam natin yung dami ng feeds na ibibigay natin upang sasapat lang dun sa pangangailangan ng katawan ng baboy. Kung tayo naman ay mag-alaga ng mga native na baboy, so kailangan alamin din natin yung dami din ng ipapakain natin o ano yung mga dapat nating ipakain para mas makatipid tayo lalo. Pupwede rin natin gawing main product itong goat farming. Sa goat farming, marami rin tayong pwedeng makuha dito na produkto. It's either tayo ay nasa milk type na pamamaraan ng pag-aalaga ng kambing, pupwede rin tayo dun sa meat type naman na pamamaraan. Kung saan, kung gusto natin ng milk type, mag-alaga tayo ng mga kambing na pang milk. Kung meat type naman, mag-alaga tayo ng mga kambing naman na pang meat. Maganda rin itong pagkakambing lalo na kung may maraming damo sa paligid mo. Hindi ka rin bibili dito ng feeds kasi papakain mo lang sa kanila yung mga damo, yung mga grasses. Sila yung mga cutter ng grasses mo sa paligid. Hindi ka na kailangan maglinis pa. Maliban lang dun sa mga damo na hindi nila kinakain, yun na lang yung puputulin mo ngayon. Pero yung ibang mga damo, nauubos nila yon. Kaya bukod sa malaking tipid mo na dun sa pampakain sa kanila, may trabaho pa silang ginagawa para sa'yo. Kaya itong kambing napakalaking tulong nito sa atin. Dahil maganda rin yung income na hatid nito. Dahil ang kambing ay 3 beses nanganganak sa 2 taon. Kung minsan nanganganak din siya ng 2 o minsan isa lang at minsan naman higit pa sa 2 sa isang anakan lang. Kaya mabilis din magparami nitong mga kambing. Bukod pa dito ay maganda rin itong pag-aalaga naman ng mga itik. Kung saan dito ay may mga produkto din tayo na pupwede tayo sa meat type at ang kadalasan ay egg type. Marami rin tayong pwedeng gawing negosyo mula doon sa itlog ng itik. Pupwede gawin nating balot, pwede gawing itlog maalat, at pupwede rin nating ibenta na fresh at napaka-healthy din ng itlog nito. At maaari din tayong mag-alaga ng mga organic na native chicken. At dito sa mga pamamaraan na nabanggit natin, meron ka ng maagang ma-harvest na pwede din maging source of income. At kung minsan nga yung mga backup business mo, yun pa yung naging successful. Kaya yun na lang tuloy ang ginawa mong pinaka main business mo. Dahil nakitaan mo ito ng malaking potential din at may malaking income dahil mas mabilis mag-harvest dito. Kaya kailangan obserbahan din nating maigi ang market ng bawat produkto natin. Dito naman tayo sa pangatlong halimbawa natin sa pupwede nating gawing multi-income stream sa farming. Kung balak naman natin na magtindahan ng mga supplies na pang-agrikultura katulad ng agri-vet supplies, fertilizer supplies, o maging agricultural basic equipment supplies, maaaring maglagay din tayo ng maliit na sari-sari store o tindahan ng gulay at maging tindahan ng prutas na nakahiwalay upang kahit hindi man mabilis ang pasok ng pera doon sa simula natin sa ating pagbibusiness ay meron pa rin tayong ibang maaasahan na income sa pang-araw-araw. Pupwede rin natin isali dito yung mga nauna pa nating nabanggit, yung mga number 1 kanina at yung mga number 2, yung mga gulay at yung mga livestocks. So habang meron tayong ganitong business, pupwede rin tayo mag-alaga ng iba pang mga alagaing hayop at mga pananim. Bukod dito sa mga nabanggit na natin, marami pa din tayong pwedeng gawin. Depende sa business na ating tatahakin. Pinaka-importante lang na sa pagpili ng negosyong farming ay dapat mag-invest tayo ng kaalaman sa pag-aalaga ng napiling produkto o kaya sa pagsisimula ng ating planong negosyo, maging sa supplier na pwede din nating mapagkuhanan at maging doon din sa pinaka-importanting bahagi ng pagnenegosyo ay yung market ng ating produce. Pero sa farming o sa anumang klaseng negosyo, dapat lagi nating tandaan din na kailangan gawin lang din natin yung pinaka-best natin dahil hindi lahat ng negosyo ay 100% na nagtatagumpay, hindi lahat ng negosyo ay hindi nalugi. Marami rin ang mga nalugi at bumangon at doon pa sila naging successful. Kung saan din yung mga pinagdaanan nila ay ginagawa nila itong learnings at doon sila lalong natuto sa buhay, lalo silang natuto sa pagnenegosyo at lalo silang tumibay. Lalong-lalo na kung passion mo naman yung ginagawa mo. Kaya lagi nating tandaan na gawin lang natin yung best natin, huwag tayong ma-pressure hanggang sa makamtan din natin yung pinaka-best na para naman sa atin. So yun lamang po, sana'y nakakuha kayo ng idea dito sa ating topic. At balang araw sana successful ka na sa business. Mapa-farming man yan o sa ibang mga aspeto ng pamumuhay na passion mo o masaya ka kapag ginagawa mo. Happy ako na makita ka na umuunlad sa buhay.
Maraming salamat po. Please like this video at kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para maging notified ka kapag meron kaming bagong i-upload. Likey and follow.